Chairman Yepes, yung sa Miral ko po kalilimutan. Dahil ako po yung hinahabol ng mga tao ito. At saka, huwag kalilimutan yung galing sa City Hall na, at kailangan po mabasa po ng mga tao niya para malaman nila kung ano yung kanilang obligasyon po. Ano po? Malapit na po, si Tita Rimi na naman ang nasa trono ko, mayroon pang 5 minutes para tayong maghuntahan pa rito. Ay, bumati muna kayo sa inyong babatiin pala. At kalimutan. Binabati ko po ang Barangay 601 ng Santa Mesa, Manila. Mabuhay kayo dyan. Sana po magpa-member kayo ng Rima Foundation. At huwag po kayo maniwala dyan sa mga sabi-sabi. Asikasuhin nyo po yung mga papeles na kailangan ng Rima Foundation. Hindi po yung porket nagpa-member kayo, may mga kulang pa po tayong mga documents. Sana po asikasuhin nyo po yung gastusin. Dapat po pagtuunan po natin. Lalo na po yung mga ibang lugar dyan. Sinasabi sa amin, kami daw ay fake. Naniniwala sila sa mga sabi-sabi. Hindi po kami pupunta sa istasyon ng radio kung kami ay mga fake. Maraming salamat po. Okay, salamat sa mga pagbati. Si Tita rin may babatiin din yata. Ay, binabati po namin yung aming sinakyan taxi kay Joven Vinluan. Thank you sa inyo sa pagdadala mo sa amin ng safely dito sa station ng radio. Si Joven Vinluan ng ABC Taxi. Thank you. Taga Quezon City po siya. Magandang lalaki naman siguro yun, kaya papasalamatan din natin. Taga Mindanao daw siya. Ay, masisipag ang mga tiga. Mayroon lang kung kuting, yung tukol dito sa property na aming sinusubasta. May pumapasok na ibang kumpanya na sila raw ang nagrepresenta sila ng pagmamayari. Ito po yung sa Las Piñas, hindi ko nababagitin ng lugar, pero magdaan-daan po kayo. Dahil hindi po kayo ang pinanggalingan ng mga ng mga dokumento nito, bakit mayroon po nagmamayari. Pagkatapos papasok po kayo ng basta-basta na kung saan ay peke rin naman kayo. Naku po, hindi po kayo tumitino. Kaya, Kernel, binabati po kita at maraming salamat sa inyong mag-asawa dahil napakabait po kayo, napakabait ninyo. At saka inyong mga anak, binabati ko pa rin, Kernel. Pasa natin kay Tita Rin, baka may ibabalita pa. Tita Remy. Mamaya na kami magbabalita. Pumunta na po kay Atty. Casiano. Atty. Casiano, binabati ka niya at Tita Rin. Binabati ko po namin at saka si Ma'am, si Marilu. Hinahanap siya tumingin sa stasyon. Dahil gusto nila makita yung mga spaghetti sa leg niya, Atty. Namimiss namin si Atty. absent. Pero lintik na abogado, talagang bilib ako sa kanya. Biro niyo? Bilib ako sa abogado ito. Matulungin si Wala po ako nakita Atty. abogado na mahusay makisama, tuturuan ka pa kung anong dapat mong gawin. Hindi po kayo mapapahamak sa kanya. Ito po yung kabanal-banalan na taong ito. Hindi pwede itong bastang kakalabitin na hindi po pakikibagayan. Pakikibagayan niya po lahat ang kinakailangan ng may nangangailangan po sa kanyang tulong. Ito si Atty. Casiano. Huwag po kayo mahihiyang lumapit sa kanya kung ano mga problema niyo. Pagdating po sa husgado, Siya ang bahala dyan. Tita Remy, kayo naman po nandito sa trono. Sa trono, doon muna Ayan, kayo. station break po tayo ngayon. Station break muna. S, Crusaders Broadcasting System. D, W, AD. Just 98 sa inyong mga radyo. D, W, AD. Ngayon. Same old faces, same old heroes, same old music, same old lyrics, darling. Be my life, be my heart. What's promised me so deep in our night? Someone to love, someone to hold, someone with the first part of me.
Jesus from the magazine, they talk to me. There ain't no thought process in it. There's nothing in it. It's just for sure. Oh, anything money can buy, got it all, but I don't know why it's not. There's a right in what it tell me. Something's missing deep inside me. Something, someone like you. Someone to love. Someone to love. Someone with love. First part of me. Someone to keep late at night when the moon is bright. You may not find this way to the light. Someone to say, where have you been? Someone to fight every now. Ayan na po. Sa pamamagitan ng OPM na yan ni Neil Maglas. Isang magandang hapon po sa inyo mga mahal namin mga tagapakinig. Mula Luzon, Visayas at Mindanao at yung mga nasa ibang bansa. Sumasayang papawid na naman po ang boses ng Pinoy, OFW Hour at iba pa. Isang oras na pag-uulat at talakayan tuwing Sabado, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito po sa istasyong pinakikinggan at inaabangan ng lahat, ang DWAD, 1098 kHz. Membro po kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, Remy Jacobo, nagpupugay at bumabati sa inyong lahat ng maligayang pakikinig. Marami po kaming bagong balita, impormasyon para sa inyong kaalaman mula sa ibayong dagat at current issues po dito sa ating bansa. Bukas po ang aming programa sa mga suhestyon, opinion, reaksyon o komento, panawagan o anumang concern. Amin po kayong tutugunan. Nakalaan po kaming makinig dahil ang aming serbisyo publiko ay laging nakahanda po. Tumawag lang po sa mga telepono bilang 531-6770, 531-2660 at sa cellphone number po na 0916-2850-559. At sa ating pong pagkain, pangkaluluwa. Nagpapatuloy ako sa hangganan upang makamtam ang gantimpala sa akin ng Diyos. Pilipos 3:14. Mula 1981 hanggang 1991, si Bruce Forde ay 9 beses na nananalo sa 90-kilometer Comrades Marathon sa South Africa. Noong 1986, nakapagpatala siya ng record na 5 oras, 24 na minuto at 7 segundo. Walang nakatalo sa record niyang ito sa loob ng 21 taon. Hanggang ngayon, sumasali pa rin si Bruce sa Comrades Marathon. Katulad ng mga atleta, tayong mga Kristiyano ay kailangan magtiyaga hanggang matapos natin ang takbuhin sa buhay. Isinulat ni Pablo sa Pilipos 3:13 hanggang 14 na sinisikap niya marating ang hangganan para makamtan niya ang gantimpalang ibibigay ng Diyos sa kanya. Si Panginoong Hesus ay naging mabuting halimbawa rin sa kanyang pagtakbo sa takboy ng kanyang buhay. Sinabi sa Hebrew 12:2, dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Sa kabila ng maraming hadlang, tinapos niya ang kanyang takbuhin. Upang magtagumpay sa takbuhin ng buhay, kailangan ituon ang ating paningin sa kagalakan naghihintay sa atin pagkatapos ng takbuhin ito. Ang takbuhin ng mga Kristiyano ay hindi paligsahan, kundi pagtakbo ng mga katiyagaan. At sa ating pong dalangin, Panginoon, tunay nga po na kami inyong pagpalain. Ang lahat po ng aming gawain at layunin ay aming pinagtipon-tipon
upang paglingkuran ng aming kapwa na naayon sa inyong kagustuhan. Ingatan niyo po kami at basbasan, lalo na po ang aming programa, Boses ng Pinoy OFW at iba pa, at ang lahat ng bumubuo ng programang ito. Pagpalain mo po kami at aming mga kasama dito ngayon, ang aming station manager at Panginoon Jesus, Diyos Ama sa Langit, patnubayan mo po ang mga nagtitiis sa kalamidad, dala ng bagyo. Nawa po ay malampasin nila ang paghihirap at sa inyong sa isang salita ay nawa po ay lumihis at umalis na ang mga bagyong darating upang maibsan na po ang mga paghihirap ng aming mga kababayan na naapektuhan sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. At sa ating pong pagpapatuloy ay naririto muna po ang ating mga guests. Guests po, meron tayong bagong bisita ngayon. Nako, may pakikilala namin sila. At ang ating pong si Sir Datu, yan. Ng Yes. Lima Foundation. Oo. Bati muna po kayo. Muli kong binabati ang mga taga-Rima at pangalawa pong bukso ng ating programang ito. Ako po si Dato Faith Dimasawadil. Kasabing maligayang Pasko. Pasko na, kasi Berber na. Pasko Yan, na. may special. Madam, Pasko na po. Oo nga po, yan. Meron tayong special guest dito, yung editor ng Toro. Yan po, si Even de Mata. Ma'am Rimi, sa pag-invite niyo sa amin. At malaking karangalan sa akin na nakarating dito sa inyong palatuntunan sa hapong ito. At siyempre pa, sa mga nakikinig sa inyong himpilan ngayon, lalo na po sa inyong programa, magandang hapon po ulit sa inyo. Yan po, ang aming editor sa Toro. Yan, Toro. Yung tabloid po, Yung pang paramang, araw-araw. yung paramang toro, Yung tita Rimi, madaling araw, bumibili na ako niyan eh. Oo, tinan nyo. Malakas nga ang kita ngayon ha. Malakas ang ano ngayon ha. Oo. Bentahan ng Toro ngayon ha. Diba? Yan ang balita ko. Diba? Yan. Yan po ang pinakamagaling na editor ng Toro. Akalain mo, inuuna ko pa yun, kasi mag-almusal pa ako. Yan, ako. Nagkaroon nga pala ng anniversary ng Toro. Ilang taon na po Puro yun? ano lang, na, sapat na madalian po. lang. Hindi na ako makati, basta sapat na makabili ako. Oo nga, marami mga impormasyon doon. Ako. At Eh. saka siguro gustong-gusto ni Sir yung nakalarawan At saka, doon. ang legal ang pag sumilip pa doon, legal na legal yan. Kahit sa ang gulo, walang makikialam. Oh, ewan ko ha. Tama, tama. Pag nababasa ko pa, nalagay ko pa sa ilalim ng unang ko. Dahil, nabili ko ito ginastos ko pa ito Turo Siyempre, ka yata. Sulitin yung pagbabasa ha. Turo ka yata. Yan ha. At saka sige, yung anniversary po, kailan yung ginanap? Actually, ang anniversary namin ginanap sa Barbara's Restaurant sa may Intramuros, Manila. So, nadinaluhan naman ng mga publisher at mga kasamahan ko sa Patnugot, ganyan din ang mga reporter, din yung mga staff namin, naroon din. So, isang simpleng celebration lang yung ginanap namin. Pagkatapos po yun, nagsiuwi na rin. Palagay ko, Tita Reme, wala akong bisita doon sa mga ganyang, hindi puro lalaki lang siguro.